Patuloy na localized thunderstorm sa extreme na Luzon, pero umiiral na ang ilang mga localized thunderstorm sa kanluran ng bahagi ng bansa ngayong araw. Low pressure area na si 92 na bilog, bakit hanggang ngayon nakaloitering pa rin? Ating tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, May 21, 2024. Ang oras natin, boys, may maka, alas 11:25 na o 26 na ng umaga. Mananatili pa rin ang stationary na iiral sa atin, lalo na sa buong bahagi ng Lolo Luzon, Southern Luzon, at kasama pa rin ng Metro Manila na makakaranas ng mga ilang localized thunderstorms, especially sa hapon sa gabi, lalo na dito sa may bahagi pa din ng mga silangan at kaluran habang nagtatraverse itong easterlies. At since masyado ng mataas ang posisyon ng frontal system, ay medyo magkakaroon lamang ng mas umiiral na mga localized thunderstorms dito sa bahagi pa rin ng Batanes Group of Islands. Pero dahil may mga cluster ng kaulapan sa silangan ng Luzon at ilang bahagi ng Bicol Region at Mindoro pa, ay medyo makakaranas pa rin kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga pagkulog at pagkidlat. So sa ating current conditions, overcast pa rin, gloomy, haze, at halos stationary ang magiging lagay ng panahon natin gaya pa rin noong nakaraang 3 araw. At dahil dyan ay medyo mas gloomy at magiging makulimlim, especially sa Metro Manila. Pero patuloy ang pagtaas pa rin ng ating heat index at humid dahil dito. Kaya expected pa rin na makakaramdam tayo ng matataas pa rin na temperatura kahit na medyo nagkakaroon tayo ng mga overcast and gloomy maghapon. Sa lowest temperature na itala na weather station, kaninang 5:20 AM, nakapagtala kami ng lowest of 27.8 degrees Celsius. Kahapon, despite na makulimlim at gloomy, umabot pa rin sa 36.4 degrees Celsius ang aming napakamatinding init pa rin. Kahapon ito ng hapon at 3:19 PM. Ibig sabihin lamang ay patuloy pa rin na mahigit sa 50 degrees Celsius ang aming naging heat index kahapon ito at umabot ng 51.4 degrees Celsius ang aming naging heat index. Pero kung itatabi natin sa mga weather stations si Pag-asa, may halos naging kasabayan sa amin. Kung i-review natin, kahapon ay meron kaming halos kasabayan na nasa 51 degrees Celsius na nangunguna sa talaan ni Pag-asa ay ang Gian Eastern Samar na nakapagtala sila ng 51 degrees Celsius na pinakamataas na temperatura sa bansa. Pero dahil halos kapantay lang namin ang Gian Eastern Samar sa Caloocan, so halos ang naging heat index namin sa Caloocan ay kahalintulad halos sa Eastern Samar. Sa talaan ni Pag-asa, pumangalawa sa may taas na heat index, ang Rojas City Capiz na may 48 degrees Celsius. Pumangatlo na ang may 47 degrees Celsius, gaya na lamang nabutuan sa Agusan del Norte. At Sangley Point, Cavite na may 47 degrees Celsius ang pinakamataas o pumangatlo sa may pinakamataas na heat index. And the rest ay 46 degrees Celsius na po o 45. Silipin na lamang ninyo dahil mas marami-rami po ang mga nakalista. Example na lamang ang Birakatan, Juanes. So, bisitahin nyo na lamang sa website ni Pag-asa or kung nababagalan kayo sa loading, pwede naman sa akin sa webpage under ng init factor. Samantala sa PH Extreme Sinipas, 24 hours, nanguna naman ang Ninoy Naiya o Ninoy Aquino International Airport na pumalo sa 37.5 degrees Celsius ang grabing init sa kanila kahapon. So despite na nagkaroon ng mga localized thunderstorms at makulimlim, ay mapapansin ninyong mataas pa rin ang ating temperatura. So it doesn't mean na madalas ang thunderstorms ay mababa na ang ini-expect natin na temperatura. Hindi pa rin po. Nasaan pa rin na, tumataas yan. Humihigit pa rin sa 35 degrees Celsius. Maabot pa nga ng 37 degrees Celsius, kagaya na lamang sa Naiya Airport. At kung titingnan naman natin sa pinakamababang temperatura sa bansa, ang Baguio City ay nasa 18 degrees Celsius na almost stationary lamang. At pagdating na Masinulan, ang Katbalogan ay nakapagtala sila ng 25 mm na total rainfall. Samantalang sa amin sa Caloocan, wala naman kami naitala so far.
na kahit man lang ambon. So, diretso agad tayo sa ating relative humidity. Outside, 73% po ang aming outside humidity. At wala namang itong nadagdagan since last hour. So, almost stationary lamang. At nasa 1,008 hectopascals po ang ating barometric pressure. Kaya may chance pa rin na patuloy na mga localized thunderstorms. Lalo na sa hapon po. At steady ito since last hour. So, naglalaro pa rin yan sa posibleng mga localized thunderstorms. At sa ating naman high tide and low tide status ay kasalukuyang mataas pa ang level ng karagatan ng Manila Bay. Pero may 4 hours and 27 minutes pa to maximum low. So hanggat hindi pa umaabot ng mga bandang alas 2, ay pwede pa kayong mangisda dyan kahit sa pangpang lamang ng Manila Bay. Except na lamang na umabot ng 3 o'clock PM onwards na. Dahil nasa maximum low tide na po tayo niyan. Ngayon, sa magtatanong uli, lalagpas ba yan ng 1 meter? Well, kung titingnan natin dito, hanggang 0.9 ang pinakamataas na high tide. So, okay naman. Hindi naman umabot ng 1 meter. So, tuloy-tuloy lamang tayo, mga po. Samantala, medyo merong anomaly itong si Taal Volcano since kanina. So, silipin natin yung synopsis nito. Una, sa thermal anomaly mula sa satellite imagery ng Moody's. At makikita natin dito ay ang medyo magmatic intrusion na naman. Bagamat nominal ang ipinapakita rito, pero mataas ang brightness at 315.92 Kelvin. So medyo merong malakas na magmatic intrusion kahit paano kay Taal Volcano. So maaaring ito na rin ang isang palatandaan kung bakit nagkakaroon ng masyadong mataas na pollutant na detect ng aking aparato since itong nakarang araw. So maaaring suspetsa ko galing din to sa VOG ng Taal Volcano dahil mataas po yung brightness niya. Despite na ang confidence nito ay nanatiling nominal lamang, ayan, pero ay expected ang pagtaas ng SO2 emission. Kung titingnan naman natin sa thermal anomaly, natakpan kanina, pero at least nasa moderate yung anomaly nito. Hindi natin may load pa yung data, mabagal po yung transmission ng internet connection. So, maya-maya, tingnan nyo na lamang po kung ilan yan. Pero malinaw na nasa moderate ito. Pero kung pagpapasin natin sa data feed mula kay P-Box, meron itong 8 volcanic earthquakes at merong 5 volcanic tremor na tumagal ng 2 to 4 minutes. So, malinaw po yan. Bagamat nasa 3,823 tons a day po, nitong huling talaan nila ay May 20, 2024 pa. So, ibig sabihin kahapon lang ito na itala. So, medyo latest siya. At makikita na mayroong mga upwelling na ibig sabihin ay posibleng ito ang isa sa mga cause ng pagtaas ng ating pollutant. So at least meron na tayong slight conclusionary observation kung bakit tumaas po yung ating air quality hanggang ngayong araw. Despite hindi malakas yung pagbuga, pero yung pag naiipon siya dulot nga po ng thermal inversion, umaabot po sa Metro Manila. At kung pagbawasin natin yung air quality ngayong araw, ay nanatiling nasa moderate po yung ating air quality. Ayan po, oh. Nanatiling nasa moderate at 71, maximum index of 71, ang kanyang particulate matter 2.5. So, malinaw po kapag particulate matter 10, at least medyo good po ang condition. Pagdating sa particulate matter 2.5, which is posibleng kasama ang BOG dahil mas malilit na particle yan, yun po ang nagmo-moderate po at nag-unhealthy. So, malinaw lamang dito na patuloy pa rin yung pagmo-moderate niya at minsan nag-unhealthy pa rin yung ating particulate matter. So, posible pa rin talaga nanggagaling yan dito sa Taal Volcano. So, sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at tinasan lulubog ito mamayang 6:18 PM. At ang ating 95% illuminated na waxing gibbous na po ay sisikat ito mamayang hapon at 4:20 PM. At kinabukasan na po ng madaling araw naman ito lulubog at 4:06 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes, ang bukas na Miyerkules ay patuloy pa rin makakaranas ng mga partly cloudy at mostly cloudy habang ngayong maghapon. At asahan pa rin na may mga early daw na mga pag-ulan. Hindi naganap dito sa amin sa Caloocan at sa ibang parte ng Metro Manila. Maaring sa labas o katabi ito ng NCR. Pero malinaw dito na asahan pa rin ang maulap na himpapawid
at mga tsansa ng pag-ulan at 100%. So, take note pa rin yan. At asahan ang mga localized thunderstorms. Bukas, ganun pa rin ang aasahan bukas na may tsansa naman ng mas mababang tsansa ng pag-ulan na naglalaro ng 10% lang daw ang uulanin. Pero expected ang mga localized thunderstorm pa rin at dahil sa walang masyadong frontal system yan lalo bukas, mas asahan natin ang mataas na temperatura ang iiral. At kung titingnan natin sa live CCTV, mula dyan sa Bibadang Lipa at makikita natin sa paligid ni Taal Volcano ay napaka-zero visibility po sa area na yan. So malinaw po na posible itong bug na ito na natatrap dulot ng thermal invasion ay umaabot po dito sa Metro Manila. At makikita natin yung epekto nito at makikita nyo sa bandang itaas niya ay mataas yung temperatura niya. Pagdating sa may bandang ibaba, medyo malamig. So nagkakaroon ng trapping dito kaya hindi agad nakakaitaas yung pollutant mula sa binubugan ng SO2 mula kay Taal Volcano. At imbis na umaangat yan, kumikilos yung daloy ng fog na to at posible nga po umaabot sa Metro Manila. Kaya nadidetect ng aking aparato sa Caloocan. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery para sa analysis weather natin ngayong araw ay halos stationary at patuloy pa rin tayong nakakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at may ilang pagkilat at pagkulog lalo na ang umiiral na to na mga frontal system na to sa may bandang extreme northern Luzon pa rin, bandang Taiwan. Bagamat manipis ang masyadong frontal system sa kalupaan ng Northern Luzon, ay magiging clusterized po, magiging ulap yan sa bahagi na yan ng buong Apari, Cagayan Valley, mapakanluran man yan, Ilocos Norte, pababa pa rin yan ng Zambales. Clusterized po ang mga kulapan, so expected nitong maghapon, magiging clusterized po ang magiging localized thunderstorms ninyo dyan Kabilang na ang bahagi na yan ng Quezon Province, mula Kasiguran Aurora, pababa na yan ng bandang Camarines Norte pa rin. At ilang parte pa rin ng Bicol region. Sa mga partly cloudy, mostly cloudy ngayon, ang medyo mas iiral sa atin sa buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon, kabilang na ang parte ng Mimaropa mula Mindoro hanggang dyan sa parte na yan ng Coron at ilang bahagi ng kung lalapitan natin ito ay dyan sa may bandang El Nido, Quezon Island, Dinapacan hanggang Damaran ay makikita po na magiging partly cloudy rin ang iiral. Pero patuloy pa rin na mas maaraw at maalinsangan ang temperatura. Take note pa rin yan mga folks. So just in case pumasok ka mga isolated rain showers, magpayong na lamang po at maganda na rin yan, katumbas na rin yan ng paggamit ninyong payong bukod sa mga kalat-kalat na pag-ulan ay iasahan din na protection yan sa matinding sikat ng araw. At dahil clusterized sa mga kaulapan sa halos sa buong bansa, makikita po ang ilang bahagi ng Bicol Region, partly cloudy to mostly cloudy rin, mula din sa bahagi ng Naga, Catanduanes, Legazpi at Sorsogon, at ilang bahagi ng Southern Luzon mula din sa bahagi ng Marinduque. Pero mas manguna rin ang maaraw at malinsangan sa buong bahagi ng Southern Luzon mula sa mga isla ng Cabias Island, Romdon, Burias hanggang Masbate. Ganon din sa bahagi ng Visayas, magiging maaraw din at maalinsangan ang halos buong bahagi ng Visayas, especially ng Central Visayas. So medyo hindi natin masyadong isa-isahin dito dahil mga isolated at maliliit daw ang chance na pag-ulan. Bagamat naka-forecast at least 15 to 30% chance sa ulanin, lalo na sa silangan ng Visayas at kanluran ng Visayas area. Pero mas maliliit ang chance ng pag-ulan sa bahagi ng central ng Visayas, pero expected pa rin ng mga isolated rain showers na hindi nape-predict gaano. So take note pa rin yan. Pero patuloy ang manguna ang humid at malinsangang panahon. So iwas na lamang ma-dehydrate dahil hindi gaya sa Luzon ay mas maaraw po ang iiral dyan ngayon sa inyo. At mula sa Mindanao, sa kanluran ng bahagi ng Zamboanga Peninsula ay magiging partly cloudy na mostly cloudy. Nakakaranas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga moderate and heavy rain showers. Kabilang na ang bahagi ng Zamboanga City, isla ng Basilan at Pulusulo. So ingat po sa flash floods just in case. At nalalabi ng Zamboanga del Norte hanggang Labason, Niloy Salog hanggang dyan sa may bandang Leon, Postigo. Pero nalalabi ng bandang Zamboanga del Norte, lalo na dyan sa may bandang Sindangan hanggang Dapitan, ay makakaranas kayo ng katamtamang panahon na may maaraw at maalinsangang panahon. Pababa na yan ng Mulabe hanggang Pagadian City. Hindi gaya sa pababa na yan ng Siraway at Zamboanga City na mas nakakaranas kayo ng mga pag-ulan.
And the rest ng BARMM, katamtaman, maaraw din po at malinsangan ang ira sa inyo. And the rest ng Northern Mindanao mula Ilagan City, Cagayan de Oro, Tinuog, Butuan, hanggang dyan sa may bandang Catadbaran City na po, bahagi na ng Surigao del Sur. Pero parte ng buong Surigao del Norte, Surigao del Sur, ilang bahagi ng Caraga ay magiging katamtaman at maaraw po ang inyong magiging temperatura dyan. Isolated rain showers lang din, typically light rain showers lamang dahil walang masyadong kaulapan na nakikitaan tayo sa silangan ng buong Mindanao and the rest ng bahagi ng Davao de Oro, lalo na ng mga taga Compostela Valley, pababa na yan ng Governor Generoso. And the rest ng Davao Oriental at Davao del Sur, katamtaman lang din at maaraw at maalinsangan din ang panahon. Isolated ang medyo iiral sa bahagi ng dyan sa may bandang Sorsogon area, mula dyan sa bahagi ng Cotabato, pababa na yan ng Takurong, Coronadal City hanggang General Santos City. Mangunguna pa rin ang maalinsangang panahon at maaraw dyan, pero may forecast ng mga isolated, mga light rain showers ito, especially sa hapon o sa gabi. So medyo i-prepare na lamang just in case at maganda na rin yan para medyo maibsan ang grabing init ng panahon maghapon. So almost 90% ng buong bansa makakaranas tayo ng mas malinsangang panahon. Mga typically lamang na mga localized thunderstorms ang medyo iira sa pagdating ng hapon sa bahagi ng Extreme Northern Luzon at ilang bahagi ng Silangan at Kanluran ng Luzon. Pero di gaya ng mga taga Southern Luzon, Visayas at Eastern at Northern Mindanao ay mas makakaranas kayo ng medyo mataas na alinsangan at humid na panahon. Kaya alam naman natin na patuloy pa rin na umiiral ang ating stellis. Alam na po natin yan. Hanggang sa magkakatapusan ng May ay patuloy tayo makakaranas ng stellis pa rin o hangin silanganan na magdudulot po na maalinsangang panahon na malagkit-lakit kapag tayo ay pinagpapawisan. At wala namang masyadong yung equatorial trough na po sa may bandang southeast ng Mindanao at yung ating binabantayan na low pressure area sa labas ng PAR ay patuloy pa rin tumatambay dito at hindi pa rin nawawala, which is i-discuss naman natin nitong kasunod na report. So ayon sa ating computer-generated tropical cyclone sector na natiling walang pagbabago nitong si 93W. Pero mapapansin ninyo, halos mahigit sa magliliwang araw na po ay hindi pa rin natatanggal sa ating tropical cyclone sector monitoring itong si 93W. Well, ipapaliwanag natin kung bakit. Dahil kung titingnan ninyo, mataas pa rin ang anomaly development dito at convergence sa region na ito ng south of Guam. Kaya yung monitoring ng satellite hindi agad inaalis dahil na patuloy pa rin na may mga shallow convergence dito. Bagamat walang upward low convection pang nakikitaan, pero yung shallow convection kasi ay patuloy nagre-redevelop humihina siya and then nagpa-fluctuate, tumataas ulit at after na naman ng mga bandang 6 hours to 12 hours ay nagre-develop na naman, humihina. So, ang nangyari, yung recognition ng mga automatic at tropical cyclone prediction o forecast system ay ang ginagawa niya para hindi siya ma-confuse, niloloitering na lang niya yung analysis ng invest na gaya na lamang ni 93W. Hindi agad-agad na di-decide na aalisin. Kaya nanatili itong aktibo dito sa may bandang silangan ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mapapansin niyo, pagalaw-galaw lang siya minsan. Minsan ay makikita ninyo ay tatambay ito dito, then gagalaw siya papunta rito, then gagalaw siya papunta rito, then gagalaw na naman pa ganyan. Parang nagpapaikot-ikot lang siya dyan. Minsan, ganyan ang galaw niya. Halos dyan lamang siya nagpapaikot-ikot kasi nga po masyadong malawak at napaka-shallow ng kanyang circulation dito. Yung regenerative ng convection kasi niya ay patuloy pa rin naka-presence at mataas pa rin yung kanyang anomaly. Kaya hindi agad-agad naaalis. At kung mapapansin ninyo, yung central pressure niya naglalaro sa 1,006 hectopascals, minsan bumababa ng 1,005 hectopascals po sa susunod na 24 oras. Kaya hindi agad na-decide ng ATCF na alisin agad yung monitoring nitong si Invest 93. Kasi pwede kasing alisin yan anytime. Kaya lang, ang nangyayari, baka bigla na naman bumaba yung atmospheric pressure sa 1,005 hectopascals, itataas na naman yan ng ATCF. So, gano'n po ang nangyayari. At yun po ang paliwanag kung bakit niloloitering ng satellite ATCF itong low pressure area na ito. Bagamat napakalit pa rin ang sansa na maging bagyo nitong si 93W, pero dahil nga po sa nagkakaroon pa rin ng
convergence development, kaya nagiging loitering o niloloiter muna ng mga ATCF system o ng ating tropical cyclone sector itong C90TW. Kasi bumababa pa rin yung atmospheric pressure ayan maabot ng 1,006 tapos bumababa pa ng 1,005. So, ganun po yun ang nangyayari. Hindi agad na-decide na alisin. At kung bababasin naman natin ang global spectral model, mga global spectral model sa ating tropical cyclone assessment monitoring mula sa global spectral model ay makikita natin dito, wala na mismo sa data feed ni GMA, makikita natin, ini-expect pa rin na papasok yung shallow circulation na to by May 22 or 23, 2024. Yan. So, patuloy pa rin siyang nagre-redevelop. Tapos, lalapit pa ito ng silangan ng Mindanao o ng silangan ng Visayas. Ayan, so, medyo aggressive pa rin yung circulation niya. So, hindi pa rin talaga na totally na iaalis yung probability na magkaroon pa rin ito ng enhanced development at nanatiling niloloitering pa rin o niloloiter ng mga automatic tropical cyclone forecast prediction systems. Maging dito sa ating West Pacific Basin, niloloitering pa rin, hindi pa rin inaalis yung mataas na anomaly. Bagamat ay napakalit pa rin, ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo talaga. So, napakalabo. At pagdating naman sa mean sea level pressure, kung mapapasin naman natin dito, hindi naman natin nakikita na umaabot ng 1,005 hectopascals. Naglalaro lamang sa hanggang 1,008 hectopascals. May chances lamang na nagkakaroon ito ng pagkakataon umabot ng 1,006 hectopascal. Pero yung possible niya na maging isang active low pressure area ay nanatiling napaka-uncertain. Ayan, hindi nakikitaan dito. So, talagang napakalabo nitong 93W na to. So, ang nangyayari na lamang, inoobserbahan na lamang itong buong linggong ito hanggang this coming weekend, baka posible pa itong magkaroon pa ng rapid intensification hanggang this coming weekend nga po. So, kaya nanatiling inoobserbahan kahit naglo-loitering siya, mahigit 4 days to 5 days na nga po. At kung pagbabasehan naman natin yung computer models ng GFS, ibinalik na naman niya sa pagiging aggressive sa computer model forecast itong si 90TW, Bagamat hindi kumpirmado kung manatiling si 93W ba yan o kasunod ni 93W or aka 94W. So, hindi natin makukonclude yan sa ngayon. Dahil napaka-uncertain at napakalabo talaga ng forecast nitong si 93W sa ngayon. Kay SMWF, ganun din, medyo aggressive, bagamat shallow trough lamang ang pinapakita kay SMWF. Hindi gaya kay GFS. Ayan, kikilos ito, lalapit ito ng bandang Bicol na ayon sa ating monthly tropical cyclone forecast yan. Yan ang ipinapakita nitong track na ito. Pero hindi pa yan totoo mga folks wala pang katotohanan yan, simulation pa lamang yan. Maging kay NAVGEM, ganun din ang pinapakita sa simulation nito. So titingnan natin kung mangyayari pa rin yan hanggang sa magkatapusan nga po ng May. Dahil nitong katapusan na po, pinapakita nito hanggang May 26, 2024, yung extended forecast ng possible low pressure area development na ito. So, kay NAVGEM at GFS, medyo mataas ang possibility pa rin yan na maging isang active low pressure area. Kaya hindi talaga agad-agad inaalis. Maging kay ICON at GM, ganun din, medyo aggressive din ang pinapakita ng extended forecast nito. So, 4 versus 1, makikita natin medyo mataas ang probability pa rin na mabuo yan as active low pressure area. Which is, ganun din na pinapakita natin global spectral model. So, hindi pa rin natin talaga pwedeng i-ruled out itong si 90TW hanggat ito ay na-active sa ating tropical cyclone assessment monitoring. Maging sa ating tropical cyclone sector. So, yun po ang malinaw mga folks Manatili natin babantayan ito pero until now, hindi natin makonclude sa ngayon na ito ay magiging isang active low pressure area. Pagbabasin naman natin yung wind shear, vertical wind shear nito, kung favorable pa rin siya or active favorable, yes, active favorable pa rin siya. Kaya hindi talaga natin niro-rule out pa talaga kung ito ay tuluyang malulusaw o madidissolve. Dahil bigla itong nagkakaroon ng upward low convection sa loob ng 24 oras. At kung titingnan naman natin yung convergence, dito, pagdating sa convergence, napakalabo po yung enhanced probability ng upward low convection niya. Pero may mga shallow trough
na naglalaro sa 18 kilometers to 22 kilometers per hour nga po. So, very uncertain din siya. Pagdating naman sa kontrahangin o divergence, circulation, ganun din. Very uncertain. Pero mataas yung kanyang divergence circulation. Yan yung shallow niya. So, napaka-uncertain din. Pero kung pagbawasan natin yung vorticity, yung mataas na cycle ng hangin, nasa moderate pa rin siya. Oh, despite na uncertain, pero mataas yung kanyang vorticity. So, dito natin masasabi na hindi natin agad-agad pang niro-roll out. At ganun din ang mga tropical cyclone prediction system, hindi agad inaalis itong C93W dahil mataas pa rin kasi yung kanyang convection at vorticity. Kaya yun ang dahilan siguro kung bakit hanggang ngayon ay hindi tinatanggal itong C93W. Kaya maaaring posible pa itong mag-rapid intensification anumang oras. At dahil magpas na ng halos mahigit 120 hour, kaya ang magagawa na lamang natin ay aantayin natin hanggang saan itatagal ang pagtatambay nitong C93W sa ngayon. So yun lamang at mag-update tayo just in case magkaroon na ito ng rapid o further intensification. At sa lagay naman ni Angat Dam, at kung titingnan natin, mahigit sa negative 4.10 na po ang deviation rule curve dito or kukulangan sa critical level ng water level ni Angat Dam. Mula kahapon na nasa 180.73 meters po, ngayong araw ay nasa 180.40 meters na lamang po na patuloy ang kanyang pagdadaos-dos. At kung titingnan natin sa graph, ay makikita natin ay patuloy pa rin ang pagbagsak at pagdaos-dos ng water level ni Angat Dam since May 1, 2024 po. So napaka-critical na talaga ang water reserve nitong si Angat Dam. At hindi kagaya ni Magat Dam ay nakaka-recover naman itong si Angat Dam. Ayan mula kahapon na nasa 176.46, ngayon ay nasa 177.21 meters. So nakaka-recover po si Magat Dam. At hindi kagaya ni Angat Dam ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos nito mula kahapon sa 180.73, ngayon ay 180.4 meters na lamang. So dahil sa patuloy na pagdaos-dos ni Angat Dam ay anytime ay magde-declare ang MWSS o Maynilad na magkakaroon ng rotational cut-off sa supply ng tubig. Ang bisis nakapagtataka na nakakapag-supply pa rin ng tubig itong mga nakaraang araw. Despite na napakababa at very critical na po ang level ni Angat Dam. So wala tayong idea kung ano magiging desisyon nito ng ating gobyerno regarding sa pagdaos-dos ng husto ni Angat Dam. Sa Ulat Lindol, so far ay wala naman tayong nakikita na mas malalakas na mga pagyanig. Bagamat may mga ilang maliliit na mga paglindol, typically mga magnitude 4.0 ito pataas. Well, kung titingnan naman natin sa data feed PBox, since 12 AM, meron nga tayong naitala na magnitude 4.0 pataas. Mula rito, kaninang 12:34 AM, naganap dyan sa may southeast ng Balot Island, Sarangani. Magnitude 4.2 po ito at lalim niya ay 77 kilometers. So, medyo malayo-layo naman siya sa bahagi ng kalupaan ng Mindanao. At pangalawa naman ay dito pa rin, sa may bandang Sarangani pa rin, sa may southeast ng Sarangani. So, halos magkalapit lamang sila dyan sa may bandang Balot. At kung titingnan natin dito, ay magnitude 4.1 naman ito. Ang lalim niya ay 55 kilometers. Naganap naman ito kaninang 3:06 AM. So, halos malayo naman sa kalupaan, bagamat ito ay sako pa rin ng mga seismometer na nare-record at nade-detect din sa amin sa Caloocan. Ito, sa amin, mga bandang 3 AM. Hindi lang masyado mataas na ang rule curve nitong pagyanig na to dahil magnitude 4.1. Hirap na makapag-travel ng malalayo kapag kaganyan, kahina yung pagyanig. So, mayroon tayong dalawang magnitude 4.0 pataas na naitala and so far ay marami-rami na rin kahit papano ang naging pagyanig. Internationally ay ganun din. Marami-rami rin ang mga medyo pagyayanig. Nagkaroon nga po ng nitong huli lamang. Ngayong 11:35 AM ay mayroong na-detect na 5.7 magnitude dyan sa bandang Eastern New Papua New Guinea. Lalim nito 44.9 km. Naganap ito oras sa Pilipinas 11:35 AM. So yan po yun. So naasahan intensity 3 to intensity 4 ang nararamdaman yan ng mga taga Papua New Guinea. Ingat na lamang kung may mga Pilipino po tayong nakatira dyan,
mga folks. At kung titingnan natin sa historical na earthquakes, kung nakakailan na po ba tayo, abot na ba ng 800 ang total earthquakes natin sa Pilipinas? Para sa gustong malaman ang araw-araw na detalye nito. Yan, kung titingnan natin, naka-total of 806 earthquakes na po tayo. Ang bilis po, no? Total of 806 earthquakes na po tayo from magnitude 2.0 pataas. And 774 dito ay magnitude 2.0 pataas. 28 dito ay magnitude 4.0 pataas. At 4 ang ating magnitude 5.0 pataas. Wala pa naman tayo naitala na kahit isa na magnitude 6.0 pataas. So hopefully, wag na po umabot sa ganyang kalalakas ng mga pagyanig. In the same time, ay nanatiling malakasan o medyo mayanigin pa rin talaga ang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. So ingat po sa mga kababayan natin, sa mga taga Mindanao, lalo na ng mga taga Surigao del Sur at silangang parte ng Visayas. At narito naman natin 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, May 21, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, May 21, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi na natin na-discuss ngayong umaga. At since stationary lang naman, so halos ganun din ang ating ulat panahon ngayong araw, kagaya rin halos kahapon. Bisitahin na lamang din sa aking website, lalo na sa gustong malaman ang real-time na weather data mula sa aking weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.